Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako si Edgar Mejorada, taga Bohol, OFW sa bansang Spain. Susuportaan ko po si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 election. Yeah! Okay. Ito si Adyong. Dito tayo ha. Kumusta sa ating mga subscriber ngayon? Ingat tayong lahat. Ang dami nangyari, no? Nabanggit ko si Adyong, di ba? Una pala, ang dami nangyari. Itong confirmation ni dating Pangulong Duterte. Tuloy-tuloy pa ho ito hanggang Friday yata to. Tapos yung impeachment ni VP Sara, ayan na, naka-order of business na. May business pa silang nalalaman dyan. Puri kaba. Grabe no, pag napanood natin ang balita ng Pilipinas ngayon, malulunod ka. Ako nga nagre-react ako dito, hindi naman ko gaya sa iba kasi nagre-react na kahit ano lang dyan, ipapakita ko ang reaction. So yung ano ko lang talaga, dapat akong mag-react. Hindi kagaya na bang iba dyan na kahit sila basta lang makapag sa bagay, kanya-kanya naman ho tayong kanya-kanya naman ho tayo ditong opinion dito sa ating ginagawa sa ating, lalo na sa kanya-kanya ating social media. So ito nga si Adyong, biglang napabullshit daw ang itong napasama ang kanyang pangalan sa mali-malitang pera na i-deliver sa kanya. Galit na galit si Adyong in interview dito. At itong sinabi niyang napamura tuloy siya, no? Mura yan eh, yung mga bullshit daw yan kanya. Di ba? Kala ko yung mga ganitong klaseng sa Muslim, wala silang ganun na pag ini-interview ka na pamura. Si Adyong pala, mayroon pala siyang ugali din na hindi rin kaaya-aya, no? Kasi sabi niya, bullshit nga daw eh. Tapos tinawag pa niya ng, ito muna. Kung reaction lang dun sa unsigned affidavit. Okay, actually, Billy, kung hindi tayo magkaibigan, kung hindi lang tayo magkaibigan, actually, I don't think they deserve a decent answer from me. A response. Unassigned nga eh, di ba? It's all BS. I mean, it's all BS. Ang hirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan eh. How do you even argue with lies? So, and I think nakita ko nga kanina sa report, sa Navy ba yun? Lumabas ang statement ng Navy na some of them have not even entered officially the service. And some of them actually were discharged dishonorably. So there you go. So, wag nang patulan, sir. Yeah, parang I mean, it's all BS. I'm sorry. They don't even deserve a decent response from me. But what I can tell you is those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Sir, hindi po telling ba na puro Quadcom members? At saka kung titingnan mo, di ba? Kung titingnan mo yung timeline, at saka yung timing, actually yung timing nila. Di ba kahapon, I think yesterday there was yung sa ICC, yung confirmation of charges, and there was now the impeachment complaint against the Vice President, which we tackled by the Justice Committee. So, titingnan mo yung timing nila, di ba? Pero I think, feeling ko kung merong tagilid sila, meron na silang parang meron na silang automatic na response o gagawin to divert the attention. Parang may naka-impact na sila na generator eh. Kung merong tagilid sila, meron sa automatic isa-switch on nila. Tapos isisihin yung mga selected number of people na who they think are their perceived enemies or detractors. Ganun lang yan eh. So it's an unsigned affidavit. It is according to the narratives of those who have been dishonorably discharged. I do not even know kung ano yung mga pangalan nila. So I think
pure, I'm sorry, pero it's bullshit. It's a complete bullshit. We also find it suspicious po yung nagpa-live stream nun ay si Kong Defensor, ng music, Sabi ko ng nga, mga sabi ko, these are people who are certified to be opinion, yung parang major in opinion analyst sila, yung mga opinion leaders sila, but without major in opinion, sharing, but mine walang evidence. So I think, I mean, well, if you argue with may saying kasi, if you argue with a liar, they will drag you down to their level and beat you with their experience. So I don't know how to even address lies with another lie. Are you filing charges, sir? Criminal charges? But titingnan natin, kaya sabi ko, ayaw ko nga patulan eh, kasi parang To patol is human, to deadma is. to patol is human, to deadma is divine. So wala po kayong tinanggap na anumang pera? Naku naman. Wala na po kami. Wala po. Oo. Okay na? Thank you. Hindi po. Ano daw? Marites? Anong marites? Anong pinagsasabi mong marites? Kapag kayo ang nagbintang, kayo ang kayo ang mayroong sinasabi o may allegation kayo sa isang tao, sinasagot ba kayo ng marites? Adyong, ba't ka nagmura? Piling pa niya, mabait-baitan doon sa nag-i-interview sa kanya. At nagsuri-suri pa siya. At ano daw, tagilid. Pag natagilid daw, mayroon daw silang parang generator na mayroong buton lang daw. Kapag na tagilid na, yun lang ang pipindutin nila. Parang ibig ba niyang sabihin na nakaplano na itong lahat, itong galawan. At sino pinagbibintangan mo? Mga Duterte na naman. Nahawa ka na naman dito kay Claire Castro at saka kay dito sa kay Trillanes, ha? Adyong. Pambihira naman to. Parang ikaw lang yata yung congressman na Muslim na kakaibang ugali din ito, no? Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagsabi sabi mo bullshit na doon sa interview na kung hindi ka involved doon sa mga mali-malitang na i-deliver na pera sa'yo, bakit ka pikon na pikon? O sabi niya, pinag-isipan niyang mag-file ng kaso, di mag-file ka ng kaso o kaya yung mga Marines yan, yung 18, di ba? First batch lang daw muna yan. So ibig sabihin yan, mayroong kasunod. Mayroong kasunod dyan na lalantad. Naisip ko lang ba? Ngayon lang na paano kung itong si Saldico magsalita na totoo yung mga sinasabi ng mga ex-Marines na yun. Yung 18 na yun. At may dagdag pa daw ito, sabi ng abogado kanina. Yung kanina nung kahapon yata to. O kahapon. May dagdag daw yan na second batch. So, ito ngayon, nayanig itong mga tao na pinangalanan nitong abogado na to na ang alam din itong mga Marines na to. At detalyado eh. May mga picture eh. Kung saan sila nag-deliver ng pera. I think mayroon pang video na isinakay sa helicopter, isinakay sa eroplano, papuntang Ilocos, doon sa mga Marcos. Lupit, no? Tapos, detalyado, lahat yung kay Gutesa, na sinasabi ni Gutesa, ganun din eh. So, ibig sabihin ito, hindi itong mga Marines na to nagtahi-tahi lang ng istorya. So, sila mismo, nagawa nila yun. Yan ang mahirap, Adyong. Kapag ang against sa inyo, pag nagsalita, hindi kayo naniniwala, sabihin nyo sinungaling, sinabihan mo pa nga, marites daw. Marites? Tapos itong mga akusasyon ninyo kay VP Sara, isa ka. Anong iba dyan? Yung pag-akusa ninyo kay Vice President Sara Duterte. Hindi yan marites na ultimong confidential fund, mambabatas ho kayo. Hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng confidential fund. Di nga nyo hinabol si Bongbong Marcos niyan kasi alam nyo confidential nga eh.
Intelligent fund nga eh. Bakit kay VP Sara lang ang hinihingi ninyo? At yun ang i-final ninyong impeachment laban dito kay VP Sara. Ngayon, pag kayo naakusahan, ngak-ngak kayo ng ngak, iyak kayo kasi marites lang. Nagmura na si Adyong ha. Tumalab ang sinabi nitong 18 Marines na to. At yung abogado nila. At yung abogado nila nitong sa Marines na to, kung hindi to magbago, palaban. Hindi siya takot kay Trillanes. Ngayon, itong si Adyong, sayang naman to, taga Mindanao pa naman to. Sige, diehard, sa bagay, diehard ka naman talaga kay Bongbong Marcos kasi nga, nasabi ko lang ito sa isa kong vlog na kapag hindi ka nakakuha ng malita, hindi ka interesado sa impeachment. Si Adyong kasi nakakuha to ng malita, interesado sa impeachment. Gusto niya talagang ma-impeach si VP Sara kasi malay mo, ay hindi lang malay, babalikan ka talaga. Okay lang yun. Yung ibang mga congressman dyan na hindi nakatanggap ng malita, tapos bumaliktad kay VP Sara, okay lang yun, sa akin yun, accept ako dun. Pero ikaw, tumanggap ka ng malita para i-impeach niyo ang vice presidente, hayop ka. Bullshit ka rin. So, may in-interview dito sa kabilang network, itong DZRH. Siya yung tinutukoy nun. Na yung iba, na pangalanan, tinawag lang ng Marites. Attorney Levy, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, attorney. Magandang hapon po, Sir Si Henry. at Ma'am Karen. Yes. Attorney, initially ay yung mga nasabit at sinasabing lumabas na yung mga pangalan at litrato nila, kanya-kanyang tanggihan na ho na hindi naman daw ho sila nakatanggap. Yung iba magkakaso at talagang yung iba tinawag pang Marites. Anong inyong reaction dito? Yun ang sabi. Tapos, anong sabihin mo niyan? Sabihin mo lang Marites lang talaga. Kapag involved kayo, sabihin nyo, hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan, timing lang sa kasi mayroong impeachment at saka yung confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte. O sige ka. Yung inakusahan ninyo ng inakusahan si dating Pangulong Duterte, kung totoo man yan ang tumanggap kayo ng mali-malita, may gaba yan, Jong. Sigurado, Jong. Hindi pa natin alam kung anong klaseng gaba ang dadapo sa iyo. Sayang lang tong mga nadamay ang mga mababait na mga Muslim dito kay Adyong. Siguro, sa mga mababait na mga Muslim nito, sinusuka ka. Napaka-ano mo kasi. Napaka-antipatiko mo sumagot dyan sa mga media. Ang dami na tagilid daw. Kapag tagilid na, ikaw ngayon ang tagilid, huwag mong ibaliktad dito sa dito sa kung sino yung inakusahan mo, si VP Sara ba? Magawa pa ba ni Sara Duterte ngayon magbayad kung sino yung babayaran niya na ang dami nilang binabayaran? Sa tingin ko lang, ha? Magawa pa nila yan na sila dyan na mag-recruit ng mga tao. Sige, bayaran ko kayo tapos siraan nyo to mga to. Totoo ho yan kasi kayo yung grabe ang init ng ulo ninyo. Ang init na niyang umaalab kayo na i-impeach si VP Sara. Totoo ho yan. Kasi, hindi naman yan pwedeng, yung mga 18 Marines yan na lumabas ngayon, ay mga sinungaling. Tapos may dalawa daw doon, hindi, parang, pakaintindi ko, parang hindi pumasok sa pagka-Marines ba yun? O hindi Marines yung dalawa? O ngayon, nagmaritis ka din. Nako si Adyong, Tapos, ano kaya ang distrito nito? Maganda kaya ang distrito nito sa kanyang nasasakupan? Kasi sobrang diehard dito kaya Bongbong Marcos. Adyong, halos na lang, 2 taon na lang yung nalalabi ni Bongbong Marcos. Para si Bongbong Marcos ngayon, parang kandila na unti-unting nauupos. Tapos ang estilo mo pa ngayon, napaka antipatiko mo sumagot sa mga interview ngayon, napaka
bias mo. Ikaw din. Malapit-lapit ka na rin ng hukom ngayon. Bagay, kung ano na to siya, pangatlong termino na ito, walang problema. Kasi hindi ka naman din mananalo kapag senador ang takbuhan mo. At yung kung congressman pa din, halaka. Baka mamaya makahanap si VP Sara ng matinding kalaban sa'yo. Baka decoration na lang din yung mga ano mo dyan, ha? Yung mga kampanya mo, mga paraparnelias dyan. Yari ka. Yung ibang congressman nga napahiwatig na, nang babaliktad na. Sabagay, ikaw hindi ka talaga babaliktad. Palagay ko kasi, nakatanggap ka ng malita. Sinong nakatanggap ng mga malita? O sinong yung inakusahan na tumanggap ng malita ngayon? Unang-una, Martin Romualdez, Saldico, anak ni Marcos, itong mukhang babae. Sino pa? Ito si Adyong, Stella Kimbo, Barbers. Sino pa? Luistro, Bene Abante. Ay naku na po, Diyos ko po, pastor, pero grabe ka kurakot. Si Paduano. Yung mga quadcom, no? Sila yung mga quadcom, yung namatay na si Akop kasama yata. Yun eh. Naku po. Tapos sino pang ano dyan? Sa mga quadcom, si Dan Fernandez. Ayan ako. Ito siya. Yung kasama to eh. Sa quadcom na yan. Ngayon, sabihin mo Marites. Ito nga yung kasamahan ninyo dyan sa House of Representatives. Itong si Puno eh. Sabi nga niya, yung impeachment ni VP Sara, naimbestigahan niya yan sa quadcom. Tapos ulitin na naman sa impeachment. Nako po. Ito si Adi yung kasi malapit na ho ang eleksyon, ha. By next year, magpa-file ulit kayo ng candidacy. So, alalahanin mo. Si VP Sara ho, nag-declare na ho ng tatakbo pagka-presidente. Pero yung presidente mong bangag, hindi pa ho nakapili kung sino yung gagawin niyang kandidato. Nagkumahog pa ngayon kung sino yung itatapat kay VP Sara. Pag nakisanib po sa to dito sa kay Leni Robredo, etong kampo ni Leni Robredo dyan, yung ibang mga kasamahan ni Leni Robredo, watak-watak lalo yan. Malamang mapunta pa kay VP Sara. Kasi ayaw ho nila na makipagsanib kay Bongbong Marcos itong mga alagad ni Leni Robredo. Mamaya, itong kalaban ngayon ni VP Sara, divided na ho to sa ngayon pa lang. Hindi pa sinong tatapat kay VP Sara.